Well, fall na officially. Hindi rin talaga malalaki yung mga mall. So, ang tawag nila sa restaurant na to ay Lucky Fish. Oh my God, ang laki. Naiwanan naman kami ng bus. 3 beses kami naiwanan ng bus today. Madulas yung mga bato, bangin. Basta hindi lang ako madudulas at matutuluyan dito. Hello, fresh. Dumadating to every Wednesday. Iniwan lang nila sa pinto. And so, kailangan ko kagad kunin para hindi matunaw. Pero ngayon, since malamig, hindi na ako nag-rush na kunin siya. Ito yung mga kasama niyang recipe. So, ang problem ko ngayon, wala akong space sa fridge. Oh, hello, Rhino. Nag-aabang ka na naman dito, ha? So, I think nilalak na nila lagi itong pinto dito dahil itong pusang to, kaya niya ring buksan. Kahit na mabigat to, kaya niyang i-push to. Sana sumikat yung araw mamaya. Dahil gusto kong maglakad papuntang siguro sa sawmill. Try ko ulit pumunta ng downtown para mag-apply ng work and sana swertehin na ako. May na-receive akong isang email today. Indeed na in-applyan ko, I think, last week. Online lang yung pag-apply ko. Pero, ayun. So, assessment siya na kailangan kong kumpletuhin within the day. And if successful yung assessment, tatawagan nila ako for interview and sana ma-hire ako. Pero other than that, kailangan kong makapaglakad and makapunta sa gym today. Medyo masama yung pakiramdam ko the past few days and so hindi ako nakapaglakad at saka hindi ako nakapunta sa gym. Pero the good thing about it is that nabawasan yung timbang ko ng 2 kilo from 67, naging 65 na lang ako today. And I don't think it's good na bumaba yung timbang dahil nagkasakit. Pero, you know, I'm just looking at the positive side of it. I'm not saying it's good na magkasakit para magkabawas sa timbang. Pero, it is what it is. Ang ganda na tingnan nitong mga kulay. Orange na puno. Ang lakas maka-fall. Well, fall na officially. And medyo mas malamig na. Like ngayon, 10 degrees Celsius kahit na ganitong maaraw. And mamaya pag sunset, pwedeng bumaba ng up to 5 degrees yung temperature. Na-late kami sa schedule ng bus and so kailangan naming lakarin yung bus stop na
different route pero papunta rin dun sa wholesale store na pupuntahan namin today, and mga 15 minutes na lakaran siya from here, which is not bad. Ang goal ko naman today is 10,000 steps, so I think makaka 1,000 or 2,500 or 2,000 steps ako pagdating dun sa bus. At least na-clear ko na yung portion ng 10,000 steps na kailangan ko matapos today. Dadating yung bus in 7 minutes. Ang bilis ng lakad namin. Hindi ko na-expect na hindi kami malilate. Bukod sa hindi kami na-late, sobrang aga ng dating namin. Pero okay lang. Pinagdidesisyonan namin ngayon kung kakain ba muna kami or mag-grocery na, kasi feeling ko kapag nauna kami mag-grocery or pag nag-grocery kami ng gutom, mapaparami kami ng dampot na mga kung ano-anong i-crave namin habang namimili ng bibilhin. Change of plan. Nandito na kami ngayon sa Coquitlam Center. So sa Walmart na lang kami bibili nung kailangan namin. Nandito rin kasi yung gusto namin kainan na malapit lang. Pero okay na rin. Maganda rin dito sa Coquitlam Center. Hindi siya ganun kalaki, pero well, hindi rin talaga malalaki yung mga malls dito sa Vancouver. I mean, malalaki na sila, pero hindi pa rin kasing laki ng mga malls sa Pilipinas. Ginagamit kong retinol ngayon. Effective naman siya. Okay naman. Siguro mag 1 year na. Since January gamit ko siya and October na ngayon. Couple costume. $39.98. Oh my God. Maganda siya pero parang feeling ko hindi siya, sira na. Hindi siya ganun kalaki tingnan sa kwarto. I mean, feeling ko maganda siya pag nasa kahon lang siya. Cute. Oh my God, mukha siyang fake. Oh, okay. So, normal siya na succulent na pininturahan. Scam! Ito rin. Green yung gitna. Kinulayan lang nila. Sobrang ang handy nito dito. I'm telling you. Maintindihan nyo ako kapag nandito na kayo. Hindi ko alam kung sikat ba na brand sa Pilipinas tong Aling Mary's Spanish bread, pero nakarating siya dito. Meron pa sa Aling Mary's Pandesal. Let's buy Pandesal. At meron ding Aling Mary's Pandesal. So ito ang Portuguese egg tart na nabili namin dun sa TNT. Ito. Para siyang egg pie na croissant yung base. Oh my God. Ang liwanag. Pero dapat hindi na ako nagre-reklamo kasi bihira yung mga araw na ganito na maliwanag. So, ang tawag nila sa restaurant na to ay Lucky Fish. Thank you. Kakaupo pa lang namin and kinonfirm kaagad nila na meron silang unlimited rice. Thank you. Ang tawag dito? Lava? Yeah. Susubukan na namin yung crispy hotdog nila.
sarap. Oh, thank you. Oh my God, ang laki. Yeah. So hindi ko sure kung kita sa camera pero napakalaki niya. Siguro i-take out na lang namin yun, diba? Or yung hindi na nauubos. Thank you. Can we have our own separate bowls? So, yeah. Thank you. Thank you. Let's go. Actually, excited na ang tikman siya. Lasang tinola. Lasang tinola. Pero meron siyang pepper oil. Para siyang malangis na tinola na sobrang daming paminta. Actually, paminta yung kulay green. So yung paminta na nakalagay sa ibabaw, kulay green pa siya. May tangkay-tangkay pa siya. Pero tingnan natin yung isda. Snake head fish doon tawag dito. Sarap naman. Ang anghang niya. So na-request namin ng less spicy pero ang spicy na. And parang mukhang paminta yung ginamit talaga na pang-spice ako. Dun sa dati namin tinuran sa Aqua Private Residence sa Mandaluyong. Sobrang may restaurant doon sa baba, sa may Iguazu, yung local mini hotpot restaurant. So sobrang similar yung menu nila at ganito rin yung lasa. Sobrang mapaminta yung pepper oil. God, hindi ko sure kung ano yung lasa ng less spicy nila kasi ay ng totoong spicy nila kasi less spicy yung in-order namin and napaka-anghang niya. Oh my God, andun na yung bus namin! Sarap pa sakayin kami. Naiwanan naman kami ng bus. Okay lang. Gusto mo mag-tren? Actually, yung pagtawid, train na kagad yan. Yan. Pero sayang yung bus kasi hinto na yun dun sa mismong tapat ng subdivision. Mali ako ng tinapatan na pinto. Maliwanag pa konti. Laging mali yung tinatapatan ko na pinto. 3 beses kami naiwanan ng bus today. I think lalakarin ko na lang pa uwi. Total, kulang pa ako ng mga 4,000 steps for today. And hindi naman uulan at nakapang winter naman ako. So okay lang umabot ng 4 degrees tonight. Naka 7,790 plus na ako so far. And I think pauwi I think abot din ng mga 3-5 additional steps, which is enough for today. For midnight snacks na hindi naman talaga namin ginagawa pero dahil gusto ko lang something desserty. Itong frozen fruit at saka Greek yogurt. So magandang combination sila. And hindi sila sobrang matamis. Diba, Rhino? Diba? Ano masasabi mo? What can you say? So, 3 kutsara. 1, 2, 3. 1, 2,
3. So, maasim tong Greek yogurt. Unflavored. So, walang vanilla, walang sugar. Greek yogurt as is. At itong cottage cheese, maasim na maalat siya. Wala ring flavor, pero tag-isang kutsara lang. And sobrang high protein nito. So around mga 20 grams of protein. Sila pareho. Kailangan ko magugas ng kamay. Nanto ka? Are you sleeping? Oh my God. Kailangan ko silang durugan. Pineapple at saka dragon fruit to. Pero nakain ko na yung mga pineapple. So dragon fruit na lang sila. Oof. Oh, may konti pang pineapple. Perfect. So, ganito yung itsura nila. Looks good, di ba? Ang daming nagkalat na dahon sa daanan. And medyo madulas sila kapag basa. Pero okay lang yan. And oh my God. Medyo maraming tubig today. I think dahil maulan lately, kailangan ko lang mag-check kung may bear ba sa paligid. Oh my God. Nice. Ang ganda ng ilalim ng bridge. Kaso I don't think na makakapunta ako dyan. Madulas yung mga bato. And I don't know kung dinig ba ako na ganito kalakas yung tubig. Alright. Hanggang sawmill lang ako today and kailangan ko rin umuwi kagad dahil meron daw atmospheric storm today or tonight around 6 p.m. So sa atin parang bagyo yun and atmospheric yung tawag nila dito. Oh my God, ang dulas. Okay. I think makakakuha ako ng magandang picture or pang profile picture dito sa gilid ng bangin. Basta hindi lang ako madudulas at matutuluyan dito. Pero oh my God. Okay. Medyo nakakalula. So, ang temperature natin today ay 9 degrees Celsius. Pero bababa pa ito mamaya. And so, ayoko magpaabot ng gabi kasi I'm pretty sure abot to ng 4 degrees Celsius and nakaganito lang ako. Pero, mag-uumpisa tayo with... ano to? Ang daming ads. Mag-uumpisa tayo with 826 steps. Pagdating natin ng sawmill, makaka-around 2,000 steps tayo, tapos pabalik. Siguro mga kulang-kulang 5,000 steps yung ma-achieve natin today, which is hindi na masama kasi maiksing walk lang tayo for today. So, let's go.
napupuno na ng dahon yung buong trail. And I think kulang pa to in the next few weeks. Maubos yung mga dahon ng mga normal na puno dito. Bukod sa mga pine tree, hindi sila nalalagas. Hindi sila affected ng fall at saka ng winter. Pero yung ibang puno, yeah, mag-orange, brown, and mag-fall off yung mga leaves nila. And so, yeah, mag-brown and orange din to buong trail. Medyo maambon and gusto ko sana maglakad dito sa rail pero may nakaparada na tren and I think mga flammable yung laman nila kasi usually ganyan yung mga truck ng Petron, Shell, yung gas yung laman. So dahil dyan diretso na tayo dito sa shortcut. Baba tayo dito sa Silipan. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero gumawa sila nitong parang wall dito na merong mga butas na pwede mong silipin kung ano yung nasa kabila, which is mud flats lang naman. And kasya tong 360 ko sa butas. So ikaw yung makakakita kung ano yung nasa kabila. Okay, may nakikita ka ba? Nakikita ko yung mga pato from here. Huwag na natin silang takutin. Let's go. Meron pang mga salmon berries dito. Hindi ko sure kung masarap pa ba sila kasi fall na, masarap to at saka matamis to pag summer. Ayaw niya magpapitas. Well, okay. Let's go. Sana hindi high tide para makatawid tayo dun sa mga ruins na old mill. High tide ba? Oh, high tide. Okay. High tide. So, hindi tayo makakatawid. Actually, high tide pero may konting lupa. Let's go. Kinakabahan ako kanina baka dito ako abutan ng ulan pero medyo nagbo-blue yung sky, which is perfect for today na nandito ako. Oh my god. Kaya ko kaya to. Kaya ko kayang sumampa dito with just one hand. I think so. Alright. Ang ganda dito. It's so pretty here. Try ko pa tumalon papunta sa kabilang side. Well, actually, hindi ko naman kailangan talunin dahil alright. I think ito yung pinaka-foundation ng lumang sawmill. So 100 years ago nagsara to. Nagsara siya noong 1892. 1892. So actually mahigit 130 years nang sarado to. If 1892 nga talaga siya nagsara. Umuwi na tayo.
medyo hindi na ako kinakabahan dito. Pero yun din yung problema. Pag hindi ako kinakabahan, doon ako na-aksidente. Pero oh my God, tingnan niyo yung mga barnacle. So barnacle daw yung tawag dyan. And namamatay sila kapag masyado silang matagal na hindi nalublob sa tubig alat. Ano kayang pamahiin nila kapag nakasalubong ng itim na squirrel? Oh, I think andun pa siya. Pero sobrang itim niya, oh my God. Para siyang itim na pusa. Medyo kinakabahan na ako kasi napapansin ko na sinusundan niya ako, oh my God. Kita niyo ba? Ayun siya. And hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Try kong pahabain yung stick ko. And then, para makita or makunan ko siya ng video ng malapitan. Oh, tumakbo. Sinusundan mo ko, di ba? Sinusundan mo ko, di ba? O bakit ka tumatakbo ngayon? Ha? May gusto ko bang sabihin sa akin? Ha? Anong ginagawa mo? Okay, bye. I think yun na lang muna yung walking vlog natin for today. Thank you sa pagsama sa akin and sa paglalakad with me. And sana nakarami rin kayo ng steps today. Overall, I think okay naman tong vlog na to. Makalat yung kwarto. Plano ko talaga actually maglaba pero isang araw nang naglalaba yung roommate ko and siguro pagpapahinganin ko muna yung washer and dryer bukas na lang. So hindi nag-work out yung assessment pero okay na rin yun kasi hindi ko rin sure kung mag-work out yun for me. So hindi siya nag-work out for them, hindi rin nag-work out for me. Yung setup kasi is work from home which is sobrang okay nung work from home na setup pero wala siyang fixed na time so pwede akong mag-receive ng calls kahit na gabi and tulog yung mga tao dito kapag gabi. And wood lang yung walls dito sa buong bahay so dinig lahat. Like even if nasa pangatlong kwarto yung tao na nag-iingay, dinig hanggang dito. Walang maitatagong sikreto dito sa bahay na to and I think ganun yung mga bahay dito sa Canada na dinig mo lagi yung ginagawa ng ibang mga tao. Pero ayun lang, overall happy naman ako. Plano ko pumunta sa downtown next week para mag-apply ulit ng work and ayun, hopefully swertehin ako this time. Well, thank you sa pagsama sa akin today. Kita-kits ulit next vlog. Bye.